Kalaban ni Mayor Vico Sotto nanawagan sa Pasigueño. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahangaan nating alkalde ng Lungsod Pasig ngayong araw po ng Huwebes, May 8. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya ay mag-countdown muna tayo for incoming midterm election. So we have 3 days to go at malalaman na po natin kung sino ang papalarin at uupong mga opisyales sa bawat lalawigan, lungsod at sa nasyonal. So vote wisely mga kaparokya. By the way, bago natin umpisahan ang ating main topic ay humihiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, nanawagan ang katunggali ng butihing mayor na si Sara Diskaya sa mga Pasigueño na maging matalino sa pagboto at piliin ang magbibigay ng magandang kinabukasan. Ayon sa write-ups ng Abante News Online, Sara Diskaya sa mga Pasigueño, mga leader na kayo ang inuunang piliin. So basahin po natin mga kaparokya. Nanawagan ngayong araw si mayoral candidate Sara Diskaya sa mga Pasigueño na maging matalino sa pagboto at piliin ang kinabukasan sa darating na halalan sa Mayo 12. Bumoto ng may talino, bumoto ng may puso, bumoto ng may paninindigan, bumoto para sa kinabukasan. Panawagan ni Diskaya. Hinimok niya ang mga botante na suriing mabuti ang kanilang pagpipilian at suporta ng mga kandidatong inuuna ang kapakanan ng publiko kaysa personal na interes. Kasabay ng pagbatiko sa 9.6 bilyong budget ng kasalukuyang administrasyon para sa pagpapatayo ng bagong gusaling pamahalaan ng Pasig. Sa parehong 9.6 bilyon, makakapaglatag ako ng malinaw, makatao at inklusibong plano ng pamumuhunan. Ani Diskaya. Parehong budget ngunit dalawang magkaibang direksyon. Sa ilalim ng aking pamumuno, hindi lang gusali ang nakikita ko ang kinabukasan ng bawat Pasigueño sa bawat pisong ginagastos. Ayon sa kanya, kaya niyang itayo ang parehong gusali ng City Hall, kapareho ang laki at disenyo sa halagang 2.7 bilyon lamang. Kailangan natin ng maayos na serbisyo pero ang tunay na prioridad ay ang tao, hindi ang opisina, sabi niya. Ipinangako ni Diskaya na ilalaan ang natitirang pondo sa mga sumusunod na proyekto. Isang 11 palapag na pampublikong ospital sa halagang 500 milyon para sa mga inang na pipilitang manganak sa tricycle, sa mga batang may lagnat, sa mga pamilyang walang pera ngunit karapat-dapat mabuhay. 11 palapag na pabahay para sa halagang 2 bilyon. Isang 11 palapag na gusali para sa pampublikong universidad sa halagang 500 milyon para sa kabataang ang hadlang lang ay kahirapan, hindi kakayahan. 5 palapag na gusali para sa high school sa halagang 500 milyon upang maibsan ang siksikan sa mga silid-aralan. 5 na palapag na gusali para sa elementarya sa halagang 500 milyon. 2 bagong tulay sa halagang 300 milyon upang ikonekta ang Pasig sa mga bagong oportunidad. Kalsada sa barangay pinagbuhatan para sa halagang 100 milyon para maramdaman ng mga nasa laylayan ng Pasig ang pag-abot ng progreso. Drainage at flood control sa pinagbuhatan para sa 100 milyon upang ang mga pamilyang takot sa baha ay di na kailangang matulog sa sako ng buhangin. 30 multi-level, multi-purpose hall at covered court sa halagang 1.5 bilyon. Mga espasyo para sa komunidad at kabataan upang maglaro, magsanay at mangarap ng malaki. Bawat piso ay mahalaga, bawat proyekto ay nakakaangat, bawat pamilya ay may kinabukasang mas maganda, sabi ni Diskaya. Iginit niya sa plano ng kasalukuyang pamahalang lungsod ang buong 9.6 bilyon ay ilalaan lamang sa isang gusali, walang ospital, walang paaralan at walang pabahay. Simple lang ang punto, parehong budget, magkaibang prioridad, Ate Sara. Pabahay, kalusugan, edukasyon, kaligtasang kabataan, komunidad. Mayor Vico Sotto, isang engranding opisina para sa sarili. Tanong niya sa mga Pasigueño, pera ito ng bayan, talaga bang para sa bayan ang paggagamitan? At tanungin ninyo ang inyong sarili, sino ba talaga ang may malasakit? Sino ang nakikinig? Sino ang inuuna kayo? Ang leader na nagpapalaganap ng biyaya sa buong lungsod o ang leader na ginagastos lahat sa iisang gusali? Dagdag nito,
So yun nga mga kaparokya, ayon sa katunggali ng incumbent Mayor Vico Sotto na si Sara Diskaya ay maging matalino daw di umano ang mga Pasigueño sa pagboto at piliin ang leader na magbibigay ng magandang kinabukasan sa kanila. At ayon pa dito ay gagawa siya ng iba't ibang proyekto na hahatiin sa parehas na halaga ng City Hall project ni Mayor Vico Sotto na 9.6 billion para sa pabahay, edukasyon, kalusugan, kaligtasan, kabataan at komunidad. Well mga kaparokya, umandar na naman po ang mababaw na kaisipan ng katunggali ni Mayor Vico Sotto. Puro pangako. Alam niyo mga kaparokya, sa dami ng gastos nito ngayong taong halalan or ngayong taon ay tingin nyo hindi niya babawiin ito? Kalokohan yan mga kaparokya kung hindi niya bawiin yan. Alam niyo naman po ang sweldo ng mga mayor or ng mayor sa bansa, 400,000 lang po ata. Yun po ang pagkakalam ko. Anyway, lahat po ng nabanggit nito ay nagawa at ginagawa na po ni Mayor Vico Sotto nang walang pangako, kundi gawa lang. Tsaka yung 9.6 billion project, hindi lang isang building yun. Kasama na pati mga fixed assets tulad ng aircon, computer, laptop, basta lahat ng kailangan sa isang pasilidad. At isa sa maganda dito mga kaparokya, makakatulong sa turismo ng Pasig ang City Hall project ni Mayor Vico Sotto. Kapag sinabing turismo, meaning business, jobs for the Pasigueños. Tsaka ang new City Hall ay mapapakinabangan po ng mga Pasigueños yan. At mapapakinabangan din also ng mga susunod na mamumuno sa nasabing lungsod. At yung 9.6 billion budget na yun mga kaparokya ay hindi galing sa isang taong budget yun. Galing yun sa natipid na pondo ng pamahalaan kada taon na mahigit 1 billion. Kasi nga hindi corrupt at transparency po ang ipinatupad ni Mayor Vico Sotto mula nang siya po ang umupo sa nasabing lungsod. Pinapatunayan lang na progresibo ang Pasig dahil kapag maayos ang City Hall, ibig sabihin, well, progressive po ang nasabing syudad. Dahil ang City Hall po ang muka ng isang syudad. Once na maayos ang City Hall, ibig sabihin ay progresibo po ang mga lungsod. Tapos, nananawagan ka na maging matalino ang mga Pasigueño. So, mga Pasigueño out there, pasalamatan nyo ang katunggalin ni Mayor Vico Sotto dahil pinapaalalahanan kayo na maging matalino sa pagboto at piliin si Mayor Vico Sotto sa darating na halalan. At sa pagkakaalam ko, 2019 pa po matalino ang mga Pasigueño nang iluklok po nila ang butihing mayor. Ipagpapalit ba nila ang isang Vico Sotto na pinapahalagan sila sa isang may-ari ng construction company na hindi makapag-comply ng requirement dahil sa mga illegal na ginagawa? Kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo sa katunggali ni Mayor Vico Sotto? Paki-comment naman po sa comment section ng video ko na to. Hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.